Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. And right now, are you ready to receive the word of the Lord? Ready na po ba tayong tanggapin ang salita ng Diyos? Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos ka sa amin. Hindi ka basta wala lang, Panginoon, hindi ka lang basta grupo ng mga tao, hindi ka lang basta political power, kundi ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Sa oras nito, Panginoon, magsalita ka sa aming kalagitnaan, maging kapakipakinabang ito. Baguhin mo ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na matanggap po namin ito. Napakabuti mong Diyos, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Kung kayo po ay, kumbaga naka-attend po na nakalipas na dalawang Sundays, we started a brand new series and we call it Unfiltered Love. Sabihin nga po natin, Unfiltered Love. And nasa pangatlong week na po tayo ng ating series. Week 1, pinag-usapan natin the story of Zacchaeus. Diba? Guest of a sinner na ang ating Panginoon, kahit gaano kabigat yung kasalanan natin sa ating Diyos, mas matindi pa rin yung pag-ibig ng Diyos. And last Sunday, pinag-usapan natin, who is my neighbor? The story of the Good Samaritan. Na yung pag-ibig ng Panginoon, hindi lang dapat siya tinatanggap, kundi yung pag-ibig ng Panginoon dapat nagfo-flow through us. And we answered that yung neighbor natin, hindi lang basta yun yung kapwa natin or lagi natin kasama sa bahay, but yung neighbor natin is someone that needs our help. Ibig sabihin, kakilala mo man siya o hindi, nangangailangan siya ng tulong, especially na pag-ibig ng Diyos, siya yung ating neighbor. And ngayon po, yung nagawa ko pong series ay for 3 Sundays lang, kaya next Sunday, it's either mag-open tayo ng panibagong series or standalone preaching. But ngayon po, para sa last installment ng ating Unfiltered Love, makipagbukas po kayo sa akin sa Book of Ephesians chapter 4 verse 31. Ephesians or Efeso chapter 4 verse 31. Sabi po dito, get rid of all bitterness. Sabi nga po natin, bitterness. Rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Para po sa week 3 ng ating Unfiltered Love, una, pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa, pag-ibig natin sa ating kapwa. Ngayon, pag-uusapan po natin ang pagpapatawad. And I want to call this message, the freedom of forgiveness. The freedom of forgiveness. Sabihin niya po natin, forgiveness. Mas malakas, forgiveness. Lahat po tayo, may tao o mga taong naiisip kapag nababanggit o narinig natin yung salitang forgiveness o pagpapatawad. May mga sugat na hindi madaling makalimutan. May mga apology na hindi dumating. May mga tao na hindi pa rin nagbabago. Minsan, matagal na nangyari, pero kapag naalala mo, parang nangyari lang kanina. Parang sariwa pa rin. May mga sugat din na hindi nakikita ng iba. Merong mga tinatawag na physical wounds. Madapa ka, magkakasugat ka. Mauntog ka, magkakabukol ka. Ibig sabihin, physical wounds. Meron ding wound na cause ng words. Namura ka, napagsinungalingan ka, nasira yung tiwala mo, namaliit ka, nasiraan ka, nachismis ka, nasabihan ka ng hindi maganda. Invisible wounds. May mga sugat na hindi nakikita ng iba. Nakakapagtrabaho ka, nakakapagnegosyo ka, nakakangiti ka pa nga. Ngitian mo nga po yung katabi. Nakakapaglingkod ka pa nga eh. Pero ang totoo, hindi madaling magpatawad. Hindi madaling magpatawad lalo na kapag hindi nagsorry, kapag hindi umamin, o kapag parang ikaw pa yung nawalan. Kaya minsan naiisip natin, Pastor, bakit ako magpapatawad? Hindi naman ako yung nagkamali. At kung magiging honest tayo, minsan, hindi tayo nagpapatawad, hindi dahil gusto nating magalit. Kundi pakiramdam natin, kapag nagpatawad tayo, nawawalan na ng justice yung nangyari. Hindi na nagiging equal, hindi na nagiging even. Pero habang tumatagal,
napapansin natin na hindi lang pala yung nangyari yung bumibigat, yung dinadala natin yung mas bumibigat. At dito nagsisimula yung message po natin ngayon. Sabi niya po ulit natin, forgiveness. Sapagkat ang question, most of the time sinasabi natin, Pastor, paano magpatawad? Alam natin kung paano magpatawad. Lalo na kahit bago ka or matagal na sa iyong pananampalataya, you know the cost of forgiveness. You know kung ano ang pagpapatawad. But the question right now na kailangan nating tanungin at masagot, paano maging malaya dun sa sakit na matagal mo nang dinadala? Sapagkat yung pagpapatawad po, the way kung paano yung tinuro ng ating Panginoong Yesus, ang pagpapatawad, the way kung paano po yung tinuro sa Biblia, it's not about pretending that nothing happened. Hindi porke nagpapatawad ka, kinakancel mo na yung nangyari nung nakaraan. Hindi porke nagpapatawad ka, hindi ibig sabihin nun, tama sila at nagkamali ka. Pag sinabi nating forgiveness, it's about healing. It's about freedom. And sometimes, kaya inaalaw ng Panginoon na tayo ay magpatawad, kasi gusto ng Diyos na maging malaya, hindi yung nakasakit sa atin, but gusto ng Panginoon na palayain ka. And I believe, para sa last installment ng message natin ngayon, kabataan ka man, nanay or tatay, or elderly, I know, meron kang dapat patawarin. I know, habang pinag-uusapan natin itong mensahe na to, merong pangyayari, tao, event, situation, na nagdadwell ngayon sa iyong isipan na mga dapat mong patawarin. It's either nangyari noong nakaraan, maybe nangyayari ngayon, or maybe yung iyong sarili. Pero bago natin pag-usapan kung paano magpatawad, kailangan malinaw muna po sa atin ano ba talaga ang forgiveness at hindi. Kasi maraming tao ayaw nilang magpatawad, ayaw nilang magbigay ng forgiveness, hindi dahil matigas yung puso nila, kundi dahil mali yung pagkaintindi po natin about sa pagpapatawad. Forgiveness is not pretending that nothing happened. Next slide. Forgiveness is not pretending nothing happened. Hindi ibig sabihin na magpapatawad ka, hindi ibig sabihin nun, wala talagang nangyaring hindi maganda. Hindi ibig sabihin na nagpatawad ka, hindi ibig sabihin nun, hindi ka talaga minura, walang trauma. Ibig sabihin, pag sinabi nating pagpapatawad, hindi ibig sabihin okay lang yung ginawa sa'yo. Hindi ibig sabihin na nagpapatawad ka, hindi ibig sabihin nun, hindi masakit. Hindi ibig sabihin na kailangan mong ibalik ang pagtitiwala. Because sa Biblia, again, forgiveness never denied the wound. Even si Jesus, nung nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, nanalangin siya sa Ama at ang sinabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. Jesus himself, habang nasa cross of Calvary, hindi niya sinabi na walang nangyayari at okay lang to. The pain was real, the injustice was real, pero pinili niyang na hindi hayaan yung sakit yung magdikta ng susunod na mga mangyayari. And very important po yan sa atin mga kapatid. Kasi pag sinabi nating pagpapatawad, it didn't mean it didn't hurt. Hindi ibig sabihin na nagpapatawad ka, hindi masakit. Pag sinabi nating forgiveness, it's you saying, the pain will not control me anymore. Sapagkat kapag ikaw ay nagpapatawad, tinatanggalan mo ng karapatan ang iyong sarili na makaganti, at higit sa lahat, kaya ka nagpapatawad kasi sinasabi mo, masama yung loob ko sa'yo, mabigat yung loob ko dun sa nangyari, pero ayoko na ninanakaw nung sama ng loob yung kapayapaan na dapat kong ine-enjoy ngayon. Sapagkat naniniwala ko mga kapatid na hindi ka nilikha ng Diyos para araw-araw sumama ang iyong loob. Hindi nilikha ng Panginoon ang iyong buhay. God did not design your life to be ruined by somebody else's decision. Hindi nilikha ng Panginoon ang iyong buhay, hindi dinisenyo ng Diyos ang iyong buhay para lang mamuhay sa sama ng loob. Nandyan pa po ba tayo mga kapatid? Kaya minsan iniisip natin, kapag hindi tayo nagpatawad, tayo yung nananalo. Pastor, bakit ako magpapatawad? Siya yung nakasakit. Siya yung nauna. Siya yung naunang nagtaas ang boses.
Siya yung nagmura. Siya yung nag-cause ng trauma. Siya yung dahilan kung bakit hindi maganda yung nangyayari sa akin. Siya yung dahilan kung bakit meron akong thoughts, bakit ako nag-struggle emotionally and mentally. Siya yung dahilan na kapag nakikita ko na bumaba yung aking confidence sa aking sarili. Sila yung dahilan kung bakit ako hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral. Siya yung dahilan kung bakit nalugi yung negosyo. Siya yung dahilan bakit nawalan ako ng pera. Siya yung dahilan kung bakit nasira yung aming pamilya. Kaya minsan, iniisip natin kapag hindi tayo nagpapatawad, tayo yung nananalo. Pero alam nyo ba, kung sino yung nagdadala, siya yung mas nabibigatan. Habang hawak mo yung galit, ikaw ang nahihirapang magbitbit. And slowly, without realizing, the wound begins to define you. Kaya yung pagpapatawad in the scripture, it's not about the other person. Whenever tinuturo ang forgiveness sa scripture, sa Biblia, it's all about kung sino po muna tayo. It's about freedom of the heart. Because forgiveness does not excuse the wound. Hindi porke nagpapatawad po tayo, again, walang nangyaring hindi maganda. Hindi porke nagpapatawad ka, hindi ibig sabihin nun walang sugat. Kaya ka nagpapatawad because it releases the weight. The weight of what? Unforgiveness. Because yung hindi pagpapatawad, unforgiveness, pinapanatili po niyan na konektado ka sa pain. Kaya, next slide, forgiveness may not change your past, but forgiveness can change your future. Maybe may mga nangyari noon, mga kapatid, na nagdulot sa iyo para ma-ruin at mabago yung trajectory ng iyong buhay sa hindi magandang pagkakataon. Hindi na natin mababago yon. Hindi na natin mababawi yung sinabi nila. Hindi na natin makukuha yung sitwasyon. Pero kapag ikaw ay nagpapatawad, hindi mo man mabago yung nakaraan. But it can change your future. Amen? Kaya ang question, hindi na lang, do they deserve forgiveness? Deserve ba sila ng aking pagpapatawad? The question right now is, do you want to stay wounded? Gusto mo bang habang buhay, every Sunday pinipreach ang freedom pero hindi ka makaramdam ng kalayaan because of unforgiveness? May blessing na gustong ipakita at favor na gustong iparanas ang Panginoon sa iyong buhay pero hindi mo fully na-appreciate yung ganda ng buhay, yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon because you are wounded. Because sa mistake ng ibang tao. Because sa pagkakamali nila. Do you want to stay wounded? Or do you want to be free? At naniniwala po kayo, and I pray in Jesus' name, na mabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung pananaw natin pagdating sa pagpapatawad. Amen? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Now, and I will give you 3 truths about forgiveness. According to the scripture, 3 principles that we can rely on, na kung saan it can change our perspective, it can motivate us, and it can challenge us to forgive. Number 1, forgiveness releases you. Sabi niya po natin, releases. Release. Merong pinapakawalan. Now, when you forgive, again, we established that already, that forgiveness, pag sinabi nating pagpapatawad, hindi ka nagpapatawad para sabihin tama sila. Hindi ka nagpapatawad para sabihin na ini-invalidate mo yung sarili mong nararamdaman. Hindi porke nagpapatawad ka, kinakancel nun yung wisdom. Hindi porke nagpapatawad ka, wala nang nangyari. Pero kapag nagpapatawad ka, nare-release ka dun sa pain. Forgiveness releases you. May mga pangalan na kapag narinig mo, biglang bumibigat yung pakiramdam mo. Tignan mo ngayong katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Gustong-gusto ko naririnig yung pangalan mo eh. Gustong-gusto ko naririnig mo na tinatawag mo ako. Di ba? Hindi na sila bahagi ng buhay mo, pero bahagi pa rin sila ng emosyon mo. Absent na sila sa buhay mo, pero present pa rin ang sakit. Alam mo yung moment na paulit-ulit mong iniisip yung nangyari? Kung ano sana yung sinabi mo, paano mo sana pinagtanggol yung sarili mo, and without realizing it, hawak-hawak mo pa rin yung sakit hanggang ngayon. Isa sa mga dahilan bakit mahirap magpatawad ay iniisip natin na kapag nagpatawad tayo, kailangan agad bumalik sa dati yung relationship. Kasi minsan iniisip natin,
Hindi ko siya mapatawad. Bakit? Hindi ko pa siya kayang kausapin. Iniisip natin yan eh. Kaya pag magkakasalubong kayo, magkatrabaho kayo, iniiwasan mo. Diba? Give me time. Time heals. Diba? Uso yung mga kataga na yan. Yung time nakakapagpagaling. Kaya umiiwas ka because pakiramdam mo, kapag mas kinausap mo, mas masakit. But I will prove to you, mga kapatid, na minsan may mga pagkakataon sa ating buhay na kahit hindi mo pa nakakausap yung tao, kahit hindi mo pa siya nasisingil dun sa ginawa niya sa'yo, pwede kang magpatawad. Amen. Because ang thinking natin, forgiveness, akala natin, kapag nagpapatawad tayo, kailangan ko siyang makausap. Well, in fact, kapag nga nag-usap kayo, mas lalong gumugulo. Kasi may point siya, may point ka. Mas lalong lalala ngayon, magsasangay-sangay. Alam nyo, I love this quote, sabing ganyan, kapag merong offense, the very first thing that you have to do is talk to God before talking to the person. Kausapin mo muna ang Diyos bago mo kausapin yung tao. Bakit? Kasi kapag mataas ang emosyon mo at nakipag-deal ka kagad dun sa tao, lahat ng pwede mong masabi na hindi maganda, masasabi mo. Pagbaba ng emosyon mo, mahimasmasang ka, nakokonsensya ka. Di ba may mga desisyon tayo sa ating buhay na bunga dahil ng emosyon natin, pero eventually, hindi naman talaga natin yung sadya, pero dahil mataas yung emosyon natin, nasasabi natin, sana pala hindi ko namura si nanay. Sana pala hindi ko nasagot si tatay. Sana pala hindi ko nasabi yun. Di ba nagkakaroon ka ng regret dahil bumaba ng iyong emosyon? Pero may mga pagkakataon din sa ating buhay na kaya nating magpatawad kahit hindi pa natin nakakausap yung tao. Why? Because yung forgiveness and reconciliation, hindi po sila parehas. Pag sinabi nating reconciliation needs two people. Reconciliation needs two people. Pag sinabi nating reconcile, ibabalik yung dating nasira. Magkaibigan kayo, reconciliation, magpapatawaran, then ibabalik, close kayo uli. But what if yung tao na yon nag-cause talaga ng deep trauma sa'yo? Ibabalik mo pa rin ba yung relationship mo sa kanya? Hindi na. Why? Kasi hindi porke nagpapatawad ka, nawawala ng wisdom. Hindi tinatanggal ng forgiveness yung effect ng wisdom. May mga tao na alam mo, hindi makakapagdulot ng maganda sa'yo. Pag ba pinatawad mo, dapat ba magiging parte pa rin sila ng buhay mo? Hindi na. May mga tao sa ating buhay na dumaan, nag-iwan ng lesson, pinatawad mo at hindi na sila mananatili sa'yo. Because reconciliation needs two people. But forgiveness begins with one. You can forgive, mga kapatid. Ibig sabihin, yung reconciliation, kailangan dalawa mag-usap kami. But what if, ang thinking kasi, patatawarin ko siya, then itatry nyo ngayon, ibalik yung dating na nawala. Kahit itry nyo nang itry, hindi na bumabalik sa dati. Ayaw na. Why? Because hindi na talaga eh. By design and given the circumstances and the choices that you have made, hindi na talaga po pwede. Pwede yung tao na yon nakakapag-cause sa'yo ng deep trauma, then by wisdom, sabi ng Panginoon, iwasan mo na yan. Kaya nga tinanggal ko yan sa buhay mo kasi hindi na yan makakapagtulot ng hindi maganda. Di ikaw ngayon. Sabi ni Pastor, patawarin ko daw. Binalikan mo ngayon. Hindi ganun, mga kapatid. Yung mga tao, I believe with all of my heart, na may mga tao sa ating buhay na kasama mo noon pero hindi mo nakasama ngayon. May mga opportunities na hawak mo noon pero hindi mo nahawak ngayon. May mga desisyon na gusto mo sanang gawin noon pero hindi mo na nagagawa ngayon. Tinanggal yun ng Diyos kasi parte yun ng plano ng Panginoon. Nakita ng Diyos na kung ipagpapatuloy mo yung mga ginagawa mo noon na hindi sang-ayon sa kanyang kalooban, mapapahamak ka. Buti na lang, nakita yun ng Panginoon dahil sinalba ka niya. Ibig sabihin, mga kapatid, forgiveness begins with one. May mga pagkakataon na hindi na safe bumalik sa dating closeness. May mga pagkakataon na hindi na nagbabago yung tao. Pero kahit hindi pa na ibabalik yung relationship, pwede na pong maging malaya ang puso. Because forgiveness, hindi po muna yan tungkol sa kanila. Forgiveness, tungkol po muna yan sa'yo. Luke chapter 6 verse 27. Ready na kayo? Kapit kayo sa upuan, babasahin natin. Hindi ko to invento, sabi to ng scripture. Pinag-aaralan natin, love your God, love your neighbor. Luke chapter 6 verse 27.
but to you who are listening. Nakikinig ba tayo ngayon? O, sabi ng scripture, love not God, not just God, not just your neighbor, but love your enemies. Tignan mo ay katabi mo. Sabi mo sa kanya, pakiramdam ko. Sabi mo, pakiramdam ko. Para sa akin yung preaching ngayong araw na to. Love your enemies, do good to those who hate you. Next slide, verse 28. Ano sabi diyan? Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Tignan nyo Sabi ng scripture, but to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Tignan nyo yung principle ng Bible. Love your enemies. Question, kaya mo bang gawin yon? Kaya ba natin, yung sinasabi ba na yung love your enemies, literal yan na love your enemies, there's no other explanation dyan. Dinugtungan pa nga yung loving your enemies is mahirap Dinugtungan pa na bless who curse you. Curse is sinumpa ka. Tapos pray for those who mistreat you. This is very interesting. Because, tingnan mo hindi mo man kayang mahalin agad yung iyong kaaway, hindi mo man kayang agad i-bless yung iyong kaaway, but you can pray for your enemies. Amen? Tingnan mo yung sequence. Love your enemies, bless those who curse you, and, ano sabi doon? Pray for those who mistreat you. Mga kapatid, naniniwala ko, yung kaaway mo, hindi naman kaya talagang mahalin yun. Pwedeng mag-amen ka ngayon, pero pag nakita mo yun, pag may hawak kang bato, baka ibato mo yun Eto na, pastor, talaga naman, hihingi na lang ako ng tawad kay Lord. Mag-ano na lang ako, magsisisi na lang talaga ako ulit. Sorry po, Lord Jesus talaga, di ba? Pag nakita mo na, eto na talaga, di ba? Gagantihan mo na, pero, mga kapatid, kung hindi mo kayang mahalin, at hindi mo pa rin kayang i-bless, you can pray for them. Why? Kasi kapag nananalangin ka, win-win situation yan. Hindi ka na nagkakasala, lumalalim pa yung relationship mo sa ating Panginoon. Talk to God before talking to the person. Wala ka ba napapansin? Every time you pray, kumakalma ka. Kaya hindi ka kalmado kaya hindi ka pasensyoso. Ang reason, baka nababawasan prayer time. Baka hindi mo nakakausap ang Panginoon. Baka hindi na nakakapanalangin. Ano pa sabi ng Hebrews chapter 12 verse 15? See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Highlight that part. Anong sabi diyan? Basahin ulit natin. Bagalan natin yung pagkakabasa. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Tignan nyo ang isang way for you to understand scripture, basahin nyo na una, basahin nyo yung pagkatapos to get the real context, and kung may gusto kayong maintindihan na verse, basahin nyo ng dahan-dahan. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up. Grows up. Kasi ang bitterness, parang ugat. Yung pait sa puso, para siyang ugat. Hindi mo siya laging nakikita sa ibabaw. Yung ugat, hindi mo nakikita yan sa ibabaw. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang kumakalat. At ang masakit, mga kapatid, akala natin, nakokontrol natin yung galit natin. But in the long run, yung galit yung nagkokontrol sa'yo. Kapag hindi ka nagpapatawad, akala mo nakokontrol mo yung galit mo. Pero kapag hindi ka nagpapatawad, yung galit yung nagkokontrol sa'yo. Big difference. Ibig sabihin, mga kapatid, yung galit minsan humahawak sa atin. Kapag nagpapatawad po tayo, hindi natin sinasabi sa ibang tao na, okay na, pinapatawad kita, pwede mo na akong saktan uli. Hindi po. Pag sinabi natin nagpapatawad tayo, for the bitter root, para hindi siya mag-grow up, para hindi siya lumalim, nagpapatawad ka at sinasabi mo na, I refuse to let this pain stay in control. Na maraming pagkakataon ng aking buhay, masama yung loob ko sa'yo, gusto kitang gantihan,
Gusto kong maranasan mo kung ano yung naranasan ko. Pero nagpapatawad ako ngayon hindi dahil sa'yo. Nagpapatawad ako ngayon dahil kailangan ko ng kapayapaan sa aking puso at kailangan kong maging malaya. You can choose to forgive. Why? Because forgiveness releases you. Nire-release niyan. Pinapagaan niyan yung iyong kalooban. Binibigyan ka niyan ng kapayapaan. Yung kapayapaan na matagal mo nang hindi nararanasan. Every day, you wake up, ikaw ay nag-grind naman, sinisipagan mo naman sa iyong ginagawa, sa iyong negosyo. Pero dahil merong mabigat sa iyong kalooban, may trigger words na alala natin, nahihirapan tayo naintindihan. Nahihirapan tayo na mag-decide to forgive. Nandiyan pa po tayo mga kapatid. Number 2, forgiveness surrenders revenge. Sabihin nga po natin, revenge. Number 1, forgiveness releases you. Number 2, forgiveness surrenders revenge. Hindi ka gumaganti. Pero umaasa ka na balang araw maranasan din nila yung sakit na naramdaman mo. Hindi mo sinasabi pero yan yung laman ng kalooban mo. Nakikita mo sila masaya sa Facebook. Nakikita mo sila masaya magkakasama. Parang okay ang buhay nila. At merong part sa buhay mo na nagsasabi, bakit parang mas sila pa yung okay? Minsan kapag may away, hindi naman na minsan tungkol sa issue yung pinag-uusapan. Kapag merong away, ang pinag-uusapan na kung sino yung mas tama. Pero habang mas pinipilit mong manalo, mas natatalo ka ng kapayapaan. Kapag mas pinopoint mo yung sarili mo na tama ka at mali sila, mas lalo kang nababawasan ng kapayapaan. At kung magiging honest ulit tayo mga kapatid, hindi lang sakit yung dahilan kung bakit nahihirapan tayo magpatawad. Alam nyo bakit mahirap magpatawad? Because of justice. Sabi niya po natin, justice. Hustisya. Pakiramdam po natin kapag nagpatawad tayo, nakaligtas na sila sa ginawa nila. Na parang walang nangyari mali. Kapag nagpatawad tayo, parang sinasabi natin na mali na yung ginawa nila tapos pagbibigyan ko pa. Mali na yung ginawa nila tapos buhay pa rin sila hanggang ngayon. Mali na yung ginawa nila pero hindi pa rin sila napaparusahan. Mali na yung ginawa nila pero hindi pa rin ako nakakagante. Kaya sa kalooban natin, merong boses na nagsasabi, hindi pa rin fair, hindi pa rin bayad, hindi pa rin tapos. Kaya kahit gusto mo nang mag-move on, merong parte ng puso mo na ayaw bumitaw. Hindi dahil gusto nating masaktan sila mga kapatid, pero gusto nating ma-prove na merong hustisya, na merong justice. Pero mahirap tanggapin, mahirap man po itong tanggapin, pero kailangan kong sabihin, yung pagpapatawad, mukha talagang matatalo ka. Kapag nagpapatawad ka, para talagang matatalo ka, but eventually, magkakaroon ka ng kalayaan. Romans chapter 12, verse 17. Tagalog para maintindihan natin. Roma chapter 12, verse 17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Tuloy natin yung basa. Okay pa po ba kayo mga kapatid? Dapat umabsent ako ngayong third Sunday. Valentine's kahapon Dapat next Sunday na lang, natulog na lang. Online lang sana ako para hindi ako tino-torture ngayon ng Word of God. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng kapitbahay, sa paningin ng kapamilya, sa paningin ng paborito mo, sa paningin ng mga close friend mo, o sa paningin ng lahat. Sa paningin ng lahat, galing sa scripture. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Verse 18, hanggat maaari. Ibig sabihin, may effort. Hanggat maaari. Sabihin nga natin, hanggat maaari. Mamuhay kayo. Hindi sinabi na magsalita kayo. Hindi sinabi na mag-post kayo. Hindi sinabi na magkunwari kayo. But sinabi, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Very consistent yung Bible, ano? Because yung pagpapatawad, it surrenders revenge. In essence, mga kapatid, hindi sinasabi ng Biblia na walang hustisya. Hindi sinasabi ng Bible, and I will prove that to you later na walang hustisya. Well, in fact, naalala ko yung story ni King David. You know King David in the Bible? Na-encounter niyo siya. Si King David po sa Bible is inanoint as the next king of Israel next to Saul. Because si Haring Saul po ay nagkaroon ng kasalanan kay Yahweh. Then si David po ang next in line.
Now si Saul, because mahal na mahal niya yung kanyang throne, sapagkat ayaw niyang mawala doon sa kanyang trono, ayaw niya mawala sa kapangyarihan, gusto niya ngayong ipapatay si King David. Gusto niyang patayin. Kasi nga para manatili siya sa trono. Ngayon, ano pa siya, parang mas ginagatungan pa ng mga kasama ni Haring Saul yung pangyayari, mas bumigat. Now, merong isang pagkakataon sa Bible na kung saan si Haring Saul at si King David halos magkita sila. Halos mag-meet sila. 1 Samuel chapter 24 verse 2, basahin natin sa inyo. Nakarating si Saul sa kulungan ng mga tupa sa tabi ng daan, kung saan may kuweba roon. Pumasok siya sa loob ng kuweba at doon dumumi. Now, si Haring Saul, sa kanyang journey kakahanap kay Haring David, nakapasok siya sa kulungan ng mga tupa sa tabi ng daan, tapos dun sa kulungan ng tupa na yon, merong kuweba doon. Pumasok siya dun sa kuweba na yon para magbawas. Sabi ng scripture, para dumumi. The Bible is very interesting. Next slide. Doon pala, dun sa kuweba na yon, sa kaloob-looban, bahagi ng kuweba, ay nagtatago si David at yung mga tauhan niya. Now, hindi ko na nilagay dyan yung verse, pero nung nakita ng mga tauhan ni David, si Haring Saul, na dumudumi, jumejebs, nagbabawas. Sabi ng mga kasama ni Haring David, King David, eto na yung sinasabi ni Yahweh. Yung sinasabi mo na ibibigay sa'yo yung iyong mga kaaway, ayan na si Haring Saul, nakatalikod sa'yo, nagbabawas, dumudumi, patayin mo na. Diba? Ano kaya itsura ni Haring David noon habang papunta? Diba? Nakagano siguro, no? Nakatakip yung ilong. Diba? Parang di ata maganda to, may amoy kakaiba. Diba? Sabi ni David, pinag-isip-isip niya, lumakad siya palapit kay Haring Saul, nung akma, sabi ng scripture, napapatayin niya na, nakonsensya siya. Pumasok sa isip niya, nakonsensya siya kasi nasa harap niya na yung taong nagtatangka sa buhay niya. Sabi ng mga kasama niya, Haring David, patayin mo na para matapos na to. Para ikaw na susunod na hari. Nung akma, nasasaksakin niya na. Nung akma na may gagawin na siyang di maganda. Sabi ng scripture, nakonsensya siya. Sabi niya, bakit ko papatayin at ilalagay sa aking mga kamay yung hustisya doon sa tao na ang naglagay ay si Yahweh. Kaya ang ginawa niya na lang, pumunit siya ng tela doon sa laylayan ng damit ni Haring Saul. Pagkatapos ni Saul dumumi, lumabas sila ng kuweba. Verse 5, tignan nyo. Sabi sa verse 5, pero nakonsensya si David dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. May chance na siya para gantihan yung gumagawa sa kanya ng hindi maganda. May chance na siya para gawan kumbaga gantihan yung tao na nagpaplano sa kanya na patayin siya. Pero hindi niya ginawa. Well, in fact, yung pagpunit ng tela ng damit ni Haring Saul, nakonsensya pa siya. Now, lumabas si Haring Saul, sumunod si Haring David, at ito po yung nangyari. Verse 9. At sinabi niya kay Saul, bakit kayo naniniwala sa mga taong nagsasabi na nagbabalak akong patayin kayo? Sabi niya, Haring Saul, wala akong balak na patayin kayo. Bakit kayo naniniwala dyan sa mga kasama nyo na gusto ko kayong patayin? Ang katotohanan, kayo gusto nyo akong mawala. Kayo gusto nyo akong patayin. Pero ito yung pruweba. Kanina, habang nasa kuweba kayo, pinakita nyo yung tela. Kanina, habang nasa kuweba kayo, I had the chance para gantihan ka. I had the chance para patayin ka. I had the chance para yung hustisya ilagay ko sa aking mga kamay. Pero hindi ko ginawa. Sapagkat ino-honor ko yung iniluklok o inilagay ng Panginoon sa trono. The man of God, sabi ng scripture. Meron akong chance na gantihan ka pero hindi ko ginawa. And as a proof, ito yung tela ng damit mo. Ito yung tela ng damit mo. Malapit. Big sabihin, kaya mo napunit yun kasi close kayo sa isa't isa. Imagine this. Yung tao na may death threat sa'yo, nasa harap mo na, pwede mo nang gantihan, pwede mo nang dakpin, pwede mo nang patahimikin, pero hindi mo ginawa dahil nakonsensya ka. Why? Because mayroong naintindihan si King David. Naintindihan niya na mayroong hustisya, pero yung hustisya, hindi dapat siya yung magdadala. I don't know who is this for, pero maybe mayroong nangyari sa iyong buhay that you need justice. That you need justice in your life. I don't know kung para kanino to, pero maybe nangangailangan ka ng hustisya. And kapatid, pinapaalalahanan ka ng salita ng Diyos. Merong justice, pero hindi yan dapat sa iyo manggagaling. Merong hustisya, pero hindi dapat yan sa iyo magsisimula. Yan ay manggagaling sa ating Panginoon.
1 Samuel 24 verse 17. Sinabi pa niya, sumagot si Haring Saul, nung nakita niya yung kindness and compassion ni King David, sabi doon sa verse 17, mas matuwid ka kaysa sa akin. Masama ang trato ko sa iyo, pero mabuti ang ginanti mo sa akin. Verse 18, sa araw na ito, ipinakita mo ang iyong kabutihan. Ibinigay ng Panginoon sa mga kamay mo para patayin, pero hindi mo ito ginawa. Verse 19, ang iba'y hindi pinababayaang makatakas ang kanilang kaaway kapag nakita na nila ito. Gantimpalaan ka sana ng Panginoon sa kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. Verse 20, tinatanggap ko na ngayon. Ikaw na ang magiging hari at ang kaharian ng Israel ay magiging matatag sa ilalim ng iyong pamumuno. Amen? Why? Merong naintindihan si King David. Merong mustisya, pero dapat hindi yun ilagay sa sarili niyang mga kamay. Amen? Hindi sinasabi ng Bible na walang justice. Ang sinasabi ng Biblia, hindi ikaw yung magdadala nun. Roma chapter 12 verse 19. Ituloy lang uli natin yung basa sa binabasa natin kanina. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya nyo iyan sa Diyos sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Amen? Ibig sabihin, yung mga nakasakit sa'yo, time will come, they will reap kung anong tinanim nila sa'yo. Hindi ikaw yung dapat gumante. Why? Kasi si Jesus ang iyong defender, si Jesus ang iyong tagapagtanggol, si Jesus ang may hawak ng iyong buhay, at dahil siya ang may hawak ng iyong buhay, ipaubaya mo sa Kanya. Merong hustisya, but Lord, dahil ikaw hindi ka lang basta loving, but you are just, and I know you give justice dun sa aking naranasan. Hindi kina-cancel ng Bible yung justice, pero sinasabi ng Scripture, hindi dapat ikaw yung magdala nun. Ipaubaya mo sa Diyos. Why? Because forgiveness surrenders revenge. Hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng gumante, pero isinusuko mo yung paggante sa ating Panginoon. Kasi naniniwala ko kapag ikaw yung gumawa, pwedeng mapahamak ka, and in essence, baka may mangyari hindi maganda. Pero kapag pinagkatiwala mo sa kamay ng Diyos, mga kapatid, kapag pinagkatiwala mo sa kamay ng Panginoon, ating mga kapatid, may mas magandang plano ang Panginoon sa inyong buhay. Ibig sabihin, yung offense na ginawa nila sa'yo, hindi na nila kinokontrol yung iyong kapayapaan. Hindi ka nagpapatawad again para sabihin na what you did, kapatid, is okay. Okay lang yon. Naargabyado ka, okay lang ba yon? Pinagtaasan ka ng boses, okay lang ba yon? Niloko ka, okay lang ba yon? Sinira yung tiwala mo, okay lang ba yon? Hindi okay yon. Pero sabi ng Panginoon, hindi okay yung ginawa nila sa'yo. Gusto mong gumante, pero sabi ni Lord, ipaubaya mo sa akin. Ako ang gagante para sa'yo. Because Jesus is your protector, He is your defender, at aalagaan ka ng Diyos. Buti na lang, gusto mo nang gumante nun, hindi ka gumante. Bakit? Kasi isipin nila, walang Diyos sa iyong puso. Gusto mo nang gumante nun, pero buti na lang napigilan mo. At ngayon, namumuhay ka na mayroong kapayapaan. Amen? Now, hindi natatapos dyan. Kasi humihinto ng basa yung iba dyan Verse 19, may katuluyan. Huwag ka lang gumante, paubaya mo sa Diyos ang paghihigante, at eto gawin mo. Verse 20. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, sino? Nagugutom ang iyong kaaway, bigyan mo ng Glen Pandesal, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, bigyan mo ng Coke Zero. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Kanina, kung hindi mo kayang mahalin, ipag-pray mo. Ngayon yung kaaway mo, kung meron ka bang kaaway, padalan mo ng pagkain pero wag mong lagyan ng lason. Padala mo ng pagkain, ilibre mo lang. Mapapahiya yun. Teka lang. Lagi kong binubuli to Lagi kong chinichismis to, sinisiraan ko. Pero ba't ganun? Pinaghahanda niya pa ako ng salad. Yung salad, gawin mong lasang sopas para makaganti ka. Pagkain pa rin naman yun Hindi naman niliwanag ng Bible kung masarap na pagkain o hindi. Biro lang. Pero ang pinopoint dito, huwag kang mamili ng patatawarin.
ang Diyos ang maghihigante. Huwag mong ipaabaya sa sarili mong desisyon. Napaka-clear ng Biblia. Amen? Kasi bakit? Kapag gumawa ka ng mabuti dun sa mga tao hindi gumagawa sa'yo ng mabuti, mapapahiya sila sa kanilang ginagawa. They will understand na meron ka na wala sila at yun yung pag-ibig ng ating Panginoon. Forgiveness surrenders revenge. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Kaya dito mas nagiging mabigat yung forgiveness. Yung karapatan mong gumante, yung karapatan mong magalit, yung karapatan mong maging palaging tama. Sinusuko mo 'yon. Binibigay mo sa Panginoon. Amen. Sabi ng Kawikaan chapter 20 verse 22. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tutulungan kanino? Ni Yahweh. Sa Kanya ka magtiwala. Amen? Kaya, mahirap magpatawad. Mahirap isuko yung karapatang gumante. Mahirap isuko yung karapatan na maging even. Mahirap isuko yung karapatan na, gusto, Pastor, pwede ba mga 2 seconds lang ako sisigaw? Diba? 2 seconds lang, Pastor, pwede ba yun? Konti lang. Gusto ko lang talaga maramdaman niya yung galit. Diba? Merong pwede eh. Meron kang karapatan, you have the right. Pero sabi ng Panginoon, hindi dapat ikaw yung magdala nun. Tutulungan ka ni Yahweh, sa Kanya ka magtiwala. Amen? Number 1, forgiveness releases you. Forgiveness number 2, surrenders revenge. Ibig sabihin, tinatanggalan mo ng karapatan ng iyong sarili na gumanti. And number 3, forgiveness costs something. Forgiveness costs something. May mga apology na hindi dumating. May mga tao ba na nakasakit sa inyong buhay, kasama nyo sa bahay, kasama nyo sa trabaho, kasama nyo sa pamilya, or kabatch nyo noon, nasaktan kayo dun sa hindi magandang senaryo, pero wala man lang apology dun na dumating. Araw-araw nyo baby na nakikita, araw-araw nyo nakakasama, nakikita nyo sa Facebook, pero hindi man lang nag-sorry. May closure na hindi nangyari. At darating yung moment na kailangan mong tanggapin, hindi na mababayaran yung nawala. May mga pagkakataon na maiisip mo rin na alam mo naman na pwede kang mag-heal, alam mo na pwede kang gumaling, pero ayaw mo munang magpakumbaba. Kasi paramdam mo, pag ikaw yung nagpakumbaba, ikaw na naman yung mag-a-adjust. Pagod na ako, pastor eh. Sa pamilya namin. Every time na may reunion, dapat 'di ba masaya? Pag may reunion kami, reunion ng away. Reunion ng parinigan. Reunion ng pataasan. Ayoko na pastor, ako na lang yung lagi nasa gitna eh. Tama yung sinasabi mo, pero pag nasa sitwasyon, mahirap magpatawad, pastor. Mahirap gawin na magpatawad ko doon sa mga tao na nag-argabyado sa'yo. Doon sa mga tao na bata pa lang kayo, minamalit kami. Mahirap, pastor. Pag nakikita mo yung mga nakasakit sa'yo, mahirap. Mahirap magpatawad, pero posible magpatawad. Forgiveness is hard, but forgiveness is possible. But forgiveness, mga kapatid, forgiveness is hard, mahirap magpatawad. But forgiveness is possible, posible ang magpatawad. Yet, mga kapatid, makinig kayo, forgiveness is not free. Hindi libre yung pagpapatawad. Merong cost yung forgiveness. Someone always absorbs the cost. Sabi natin last week, if love is real, kung totoo ang pag-ibig, love will always cost something. Kung totoo ang pag-ibig, it will flow through you, it will manifest kung totoo ang pag-ibig. Now, point number 3, forgiveness costs something. Ibig sabihin, merong halaga, merong cost yung pagpapatawad. Kapag merong nanakit sa'yo, may nawala sa'yo. Ang possible na mawala sa'yo kapag ikaw ay nasaktan, trust, peace, time, dignity, and sometimes even years of your life. Nawawala yun sa'yo. At kapag nagpatawad ka, parang ikaw pa ulit yung nawalan. Nawalan ka na nga ng trust, nawalan ka na nga ng kapayapaan, nawalan ka na nga ng oras, ng dignidad at taon sa iyong buhay na nasayang because of that pain, because of that guilt. Tapos magpapatawad ka, pakiramdam mo ngayon parang ikaw pa yung lugi.
parang ikaw pa yung nawalan uli. Kasi mga kapatid, tanggapin natin na kapag nagpapatawad ka, the other person, hindi nila kayang bayaran yung nangyari. At dito natin maintindihan kung bakit mabigat ang forgiveness. Kaya yung forgiveness, madalang pinipreach sa church yan eh. Bukod sa discipleship, money and generosity, isang forgiveness sa topic na hindi pinipreach sa simbahan. Why? Mahirap magpatawad eh. Because humans are relational. We are relational being. Gusto natin na may makikinig sa atin, gusto natin na tayo napapakinggan, gusto natin na tayo nakapag-express, gusto natin na nasa maayos tayong kalagayan ng ating pabuhay, gusto natin ng kapayapaan. And kapag merong nangyayari na hindi maganda, hindi sang-ayon sa ating expectation, ang nangyayari, bumibigat yung ating kalooban. Nahihirapan tayo magpatawad, but kailangan mga kapatid, na pag-usapan natin ito ngayon, kahit mabigat. Why? Because forgiveness is possible, but forgiveness costs something. May mga tao na nagsasabi, hindi ko na kaya, at totoo naman, natural sa atin ang kumapit, natural po sa atin na magtago, natural po sa atin na magtayo ng pader para sa iba, para hindi na tayo masaktan uli. You set boundaries. Ayoko na. Hanggang dito na lang. Ayoko na, pastor. Hanggang dito na lang. That's okay. Pero mga kapatid, hindi porke nagpapatawad ka, hindi ibig sabihin nun, yung sugat maliit lang. Pero kaya ka nagpapatawad kasi pinipili mo yung kalayaan over repayment. You choose freedom over repayment. I love this illustration from Pastor Stephen. Pero dahil wala akong hawak na itlog, ang hahawakan ko, salamin. Salamin. May mga nakasalamin po ba dito? Salamin. Salamin. Okay. Halimbawa yung salamin mo, dapat sa mata yan, tama ba? Pero ang rule ngayon, yung salamin, hawak mo lang for 5 minutes. Hindi mo muna susuot. Okay lang ba? Tolerable ba? Yes. Yung salamin na to, hindi ko muna susuot. Hawakan ko lang for 1 hour. Kaya ba? Tolerable lang din. 1 hour lang eh. Pero itong salamin na to, hawakan ko for 1 week, hindi ko susuot. Kahit anong ginagawa ko, hawak ko lang siya. Naliligo ako, hawak ko lang siya. Kumakain ako, hawak ko lang siya. Sumakay ako ng jeep, hawak ko lang siya. Umattend ako ng church, hawak ko lang siya. Pumunta ako ng SM, hawak ko lang siya. Pumunta ako ng McDo, hawak ko lang siya. Pumunta ako ng mga events, hawak ko lang siya. 5 years, hawak mo pa rin salamin mo, hindi mo sinusuot, hawak mo lang siya. Okay pa ba? Hindi na. Bakit? Yung maliit nung una, habang tumatagal, nagiging abala. Amen? Kaya, minsan sinasabi mo, maliit lang naman yon, okay lang siguro na hindi ko siya pansinin, okay lang siguro na hindi ko siya kausapin, okay lang siguro na hindi ko i-deal sa ating Panginoon, okay lang siguro na hindi ko ihingi ng tawad. Now, kapag nagtagal na hawak mo, yung mga simpleng hawak mo ngayon, pag nagtagal yan, pag napabayaan mo, nagiging abala na kapag lumala. Amen? And etong hindi maganda mga kapatid, madalas, kung ano yung hawak mo, yun yung nagiging identity mo. Madalas, kung ano yung hawak mo, yun yung nagiging identity mo. For example, halimbawa na lang, ako, nakita niyo ako somewhere, may hawak-hawak na bote ng alak, papunta sa tindahan, anong isipin niyo? Si pastor, nagtuturo ng forgiveness, malakas din pala. Di ba, pagdududahan niyo, iisipin niyo, hindi ko pwedeng sabihin na, hindi, ano lang to, pinabili lang to sa akin. Kumbaga, dahil doon sa hawak ko, makakapag-isip kayo na, baka umiinom ako. Tama ba? Makakapag-isip tayo. Hindi ko na kayo example, ako na lang. Baka, makapag-isip kayo ng hindi maganda dahil doon sa hawak ko. Pero paano kung pupunta lang pala ako sa junk shop? Paano kung itatapon ko lang pala sa basurahan yung bote ng alak? In essence, mga kapatid, yung hawak mo, kapag matagal mo ng hawak yan, nagiging identity mo. Nakukuha ba natin mga kapatid? Naintindihan natin? Hindi naman talaga ikaw yon, pero dahil hawak mo siya ng matagal, nagiging identity mo na. For example, nagsisipag ka sa pag-aaral, nagsisipag ka sa negosyo, nagsisipag ka makaahon sa kahirapan, nagsisipag ka na gawin yung iyong mga ginagawa, kaso lang may hawak ang bitterness, kaso lang may hawak ang grudge, kaso lang may hawak ang pain, kaso lang may hawak ang unforgiveness. Hindi ka naman talaga tao na mabilis mapikon, pero dahil hawak-hawak mo yung bitterness, nagiging yun ikaw. Nagiging yun ka. Nandyan pa pupunta tayo mga kapatid. Naintindihan natin. Eventually,
What you hold becomes your identity. Sa mo sa iyong katabi. Sa mo sa katabi mo sa kanan at kaliwa. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Let go of it. Forgiveness cost something. Matthew chapter 18 verse 21, ano sabi doon? Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him. Up to 7 times? Flash natin. Then Peter came to him and said, Lord, ilang beses ako magpapatawad? 7 beses ba? Now, in Jewish culture, 3 beses is normal. Si Peter, dinoble niya yon and he added 1. That's why 7. Kaya sabi niya kay Jesus, Jesus, eto na, sobrang compassionate ko na dito. Kapag ba may nagkamali sa akin, 7 beses ko ba siyang patatawarin? Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, verse 22, Jesus said to him, I do not say to you 7 times. Hindi ko sinasabi na 7 beses kang magpatawad, but 70 times 7. Kundi 70 ulit pa nito. Now, the usual interpretation is, Pastor, ibig sabihin ba may bilang yung pagpapatawad? Ba, mag-asawa kayo. 70 times 7, ilan po ba? 490. 365 days sa isang taon, tama po ba? Ibig sabihin, sobra-sobra yung chances mo na magpatawad. Kaya kapag nagkasamaan kayo ng loob mag-asawa, pang 40 mo na yan. Pang 200 mo na yan. Ibig sabihin ba, binibilangan mo? Hindi. Kasi ang sinasabi ng salita ng Panginoon, hanggat may pagkakataon ka, magpatawad ka. Kasi kung nakapagpatawad ka sa una, pangalawa, pang 50 beses, yung parang pang 490, hindi na yun bago sa'yo. Lifestyle mo na. Amen? Kaya sabi ng scripture, wag lang 7 beses, but 70 times 7. Hanggat maaari, wag mong limitahan ang pagpapatawad. Pero eto mga kapatid, forgiveness cost something. Forgiveness is possible, but it costs something. Meron niyang halaga. You cannot deny it. Kasi may mga tao na bumalik, o may mga tao na hindi na babalik para mag-sorry. May mga taong hindi na masasagot yung mga tinatanong mo. At darating yung pagkakataon na kailangan mo mag-desisyon. Mananatili ka bang nakakabit dun sa nangyari? O papayag kang gumaling kahit hindi pa maayos ang lahat? Because love, when becomes real, it always costs something. Alam nyo, question lang. Out of curiosity, nabilang nyo ba gano'ng karami yung blessing na meron kayo sa inyong buhay? Kami pong mag-asawa na, no? We try, no, na almost every day nawa makapag-pray kami together. Kasi bago kami kasal noon, nasanay po ako na meron akong personal time with God. I spend time talaga sa aking personal devotion, reading the Bible. Kaya nadala ko yon nung mag-asawa kami. Sabi, bakit hindi tayo sabay nagpe-pray? Ba't nagde-devotion ka? Nagde-devotion ako, magkaiwalay kami. Sabi niya, mag-pray tayo. Then the last time nag-pray siya, kasi pag nagpe-pray po ako, talagang intentional ako to pray. Talagang mahaba ako. Sabi niya, ang haba mo mag-pray, sabi niya. Siya, nung nag-pray lang siya, nagpasalamat lang siya. Inisa-isa niya lang yung mga bagay na in-enjoy namin. Pinasalamatan niya pa yung peanut butter, pinasalamatan niya pa yung, basta yung very specific. Tapos na-realize ko, no, kapag nagpe-pray ako, nasa posisyon ako to ask God to do something in my life. Nung nag-pray siya, na-remind ako ng mga bagay na hindi ko na ipagpapasalamat sa Diyos. Question is, nabilang mo ba gano'ng karami yung dapat mong ipagpasalamat sa Diyos? I-try mo lang na isipin. Isipin nyo lang, gaano kadami yung pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon? Salamat sa pamilya. Amen? Salamat sa asawa. Salamat sa anak. Salamat sa bahay. Salamat sa sasakyan. Salamat sa pera. Salamat sa provision. Salamat sa hininga. Napagpasalamat nyo ba yun sa Panginoon? Most of the time, hindi mo yun nakikita. Pero bilang na bilang mo yung mga tao na nakasakit sa'yo.
Naaalala mo yung event, naaalala mo yung mga senaryo, naalala mo yung words, naalala mo nga yung petsay eh. Naalala mo kung kailan. Pero hindi natin naaalala kung gaano tayo pinagpapala ng Panginoon. Question, anong mas matindi? Pag-ibig ng Diyos o yung mga pagkukulang natin? Pag-ibig ng Panginoon. Amen? Now, naniniwala ako na may mga taong nakasakit sa'yo, pero naniniwala ako maraming beses mo ring nasaktan ng Diyos. Naniniwala ako may mga pagkukulang sa'yo yung ibang tao, come on now, pero tayo din ay may pagkukulang sa Diyos. Amen? Naniniwala ko na maybe may nakasira ng tiwala mo, pero ikaw din at some point nasira mo yung tiwala ng Diyos. Maybe may ibang tao hindi totoo sa iyo at tayo rin at some point hindi naging totoo sa Diyos. Tama po ba? Pero tingnan nyo, tinatanggap natin yung pagpapatawad na nanggagaling sa ating Panginoon. Pero bakit hindi natin kayang extend yung pagpapatawad na kaya nating ibigay? Ibig sabihin mga kapatid, yung mercy na na-receive natin sa ating Panginoon is the same mercy that should be given. Well, in fact, if tututuloy natin yung basa nitong Matthew chapter 18 verse 22, it's a parable about the unforgiving servant. May isang servant na meron siyang utang dun sa hari, 100 bags of gold. Kaya sabi nung hari dun sa servant na yon, o ganito, para makabayad ka, ikukulong kita, yung iyong asawa, yung iyong mga anak, at yung mga natitirang ari-arian, kukunin ko na. Yung merong utang na servant, sabi niya dun sa hari, mahal na hari, parang awa mo na, patawarin mo ako, wag mong ikulong ako, wag mong kunin yung asawa ko, wag mong kunin yung aking mga anak, wag mong kunin yung aking mga ari-arian, patawarin mo na ako, nagmamakaawa ko sa'yo. Dahil yung hari, maawain, pinatawad niya yung servant na may utang na 100 bags of gold. Pinalaya. Paglaya ng servant na yon, nahanap niya ngayon yung kapwa niya servant na may utang sa kanya na 100 dinari, mas maliit na amount. Ang ginawa niya dun sa tao na yon, o ikaw, yung utang mo, bayaran mo. Kapag hindi mo binayaran, ipakukulong kita. Ikinulong niya. Now, nakita yun ng mga kapwa servants niya, sinumbong siya sa hari, pinatawag siya ngayon. Sabi ng hari, bakit ikaw? Nagmamakaawa ka sa akin noon para lang hindi kita ikulong. Pinatawad ko yung utang mo, pinatawad ko yung kasalanan mo. Pero bakit ikaw hindi mo kayang magpatawad ng ibang tao? Yun yung katuloy na story nito. That's the context of this. Pinoint ni Jesus. Hindi ini-invalidate yung hindi magandang event. Pero, mga kapatid, kaya nating magpatawad. There's a freedom in forgiveness. Why? Because we have been forgiven. Kaya mo magpatawad dahil ikaw din mismo ay pinatawad. Amen? Kaya sabi ng Luke chapter 15 verse 19, sabi ng prodigal son, nung lumayo siya, I am no longer worthy to be called your son. Verse 17, sorry. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. Naisip nung bunsong anak, teka lang, doon sa bahay ng aking ama, kahit katulong, masarap yung kinakain, sobra-sobra pa. Kaya ang gagawin ko, verse 18, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hard servants. Bago siya bumalik, nagkabisado pa siya ng script. Verse 20, so he got up and went to his father. Pagbalik niya, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Sa Greek, yung kiss is continuous kissing. Sabi ng anak dun sa kanyang tatay, pagbalik ng bahay, matagal na wala. The son said to him, Father, sinirecite niya yung kanyang script, nagkasala ako sa iyo, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo, I am no longer worthy to be called your son. May kadugtong yan, make me one of your servants. Pero nagsasalita pa siya, ininterrupt na siya, hindi na siya pinatapos magsalita. Verse 22, but father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him.
put a ring on his finger and sandals on his feet. Verse 23, bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Verse 24, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and found. So they began to celebrate. Pagbalik niya, akala niya hindi siya papatawarin. Pero pagbalik niya, hindi pa siya natatapos magsalita, pinatawad na siya, nire-restore na siya. And I don't know gaano kadami yung sama ng loob na meron ka ngayon. I don't know kung gaano kabigat yung pinagdadaanan mo ngayon. I don't know kung gaano kabigat yung sitwasyon na meron ka na pwede mong sabihin sa ibang tao. I don't know kung gaano kadaming desisyon yung nasayang noon. I don't know kung gaano kadaming panahon yung nasayang noon. I don't know kung ano pa yung hinihingi mong sagot hanggang ngayon na hindi mo pa rin nahihingi ng sagot pero sinasabi sa iyo ng salita ng Panginoon. Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Forgive as the Lord forgave you. Verse 4. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet, we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Verse 5. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Marami tayong kasalanan. Marami tayong pagkukulang sa ating Panginoon. Pero tignan mo, yung wound na na-cause sa'yo ng ibang tao, hindi ibig sabihin nun it was small. But the love na na-receive mo, yung grace na na-receive mo, was greater. Mga kapatid, lahat tayo, we fall short the glory of God. Wala tayong pwedeng may pagmalaki. Minsan sa ating buhay, nagmakaawa rin tayo sa Diyos. Minsan sa ating buhay, nanghingi tayo ng panibagong pagkakataon sa Diyos. Minsan sa ating buhay, kumatok din tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pero maraming salamat sa Diyos. Kasi kahit malayo tayo, at kahit tayo ay marumi, kahit tayo maraming kasalanan, kahit na tayo ay nalayo sa ating Panginoon sa Kanyang presensya, inibig ka ng Panginoon sa iyong karumihan. At yung pag-ibig ng Diyos na meron na na-receive natin will enable you and give you ability and capability to forgive others as well. In essence, mga kapatid, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another. Paulit-ulit. Forgiving each other. Yung verse natin kanina, just as in Christ God forgave you. Posible bang magpatawad? Amen. Pero hindi sa'yo, hindi ikaw ang source. Hindi sa'yo magsisimula yung pag-ibig. Hindi sa'yo magsisimula yung pagpapatawad. Ibig sabihin, yung forgiveness, hindi na siya basta command. Forgiveness right now is a response. Why? Because you experience the great love of our Lord Jesus Christ. Amen? By stripes, we are healed. Na kaya tayo merong ability na makapagpatawad kasi tayo din ay pinatawad. Amen? Amen? Kaya ngayon mga kapatid, maybe ang ating Panginoon, He is simply inviting us doon sa mga bagay na matagal mo nang hawak. Doon sa mga bagay na matagal mo nang tinatago. Sa bigat na yung dinadala na sobrang tagal na. Mga kapatid, hindi ko sinasabi, I want to end with this preaching, with the statement na hindi okay yung mga nangyari sa'yo. Hindi maganda yung mga ginawa sa'yo, mga kapatid. But your heart deserves freedom. Kailangan mo ng kalayaan. At yung kailangan na yon, yung kalayaan na yon ay nanggagaling sa ating Panginoon. Release it to God. Release that unforgiving heart. Release that pain. Release that struggle. Release that grudge. Release that sa ating Panginoon. Sapagkat kapag ginawa natin yon, when we understand that forgiveness releases you, when we understand that forgiveness surrenders revenge, and we understand that forgiveness costs something, and that something is love, yung pag-ibig ng Panginoon ay mas matindi dun sa ating pagkukulag. God will forgive you. God will give you a brand new start. God will restore you. And God will bless you unexpectedly. Amen? Amen? Tumayo tayong lahat. At
At tayo po'y mananalangin. Let's imagine this. Praise the Lord po pala, no? May tubig na. Gripo. Ba't tignan nyo, gripo, tuloy-tuloy yung tubig, may timbang nakasahod, pero sa palagay nyo, bakit kahit tuloy-tuloy yung gripo, tuloy-tuloy yung tubig doon sa gripo, yung timba hindi napupuno? Any reason? Butas yung timba? Ano ba? May nakaharang? Given na dire-diretso lang yung tubig. Ano ba? Hindi talaga nakatutok dun sa gripo? Pwede? Or baka may takip yung timba. Kaya kahit tuloy-tuloy yung buhos ng tubig, hindi napupuno. Alam mo, yung pag-ibig ng Diyos, naniniwala ba kayo pag-ibig ng Diyos tuloy-tuloy lang? Alam mo yung pag-ibig ng Panginoon, tuloy-tuloy lang yan. Mag-flow at mag-flow yan. Hindi mo mapipigilan yan. Pero bakit parang may harang? Kasi yung puso natin, parang yung timba. Tuloy-tuloy sana yung pag-ibig ng ating Panginoon, tuloy-tuloy yung favor, tuloy-tuloy yung peace, tuloy-tuloy yung healing, tuloy-tuloy yung freedom. Pero iba kayong puso natin, parang yung timba, baka may butas. Baka yung puso natin, parang yung timba, hindi talaga nakatutok sa source. Baka yung puso natin, parang yung timba, merong nakatakip. Baka yung puso natin masyadong malayo sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, balik ka sa akin. Imposible na makapagpatawad ka kung malayo ka sa akin. Imposible na makapagpatawad ka kung malayo ka sa kapayapaan. Imposible na may extend mo yung pag-ibig dun sa ibang tao kung malayo ka sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, go back. Lumapit tayo sa ating Diyos. At yun yung gagawin natin ngayon. Because freedom, there's a freedom of forgiveness when we realign our lives to Jesus. Amen? Every eye closed and every head bowed. God, we honor you. We give you glory. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sapagkat sa oras na ito, we understand right now a message about forgiveness. Lord, we understand, Lord, na kapag nagpapatawad kami, hindi nun kinakancel yung nangyari noon. Lord, may mga pagkakataon sa aming buhay, nasisi ka namin kasi bakit masakit yung nangyari? Bakit hindi po maganda? Nasisi ka namin, Panginoon, bakit pinabayaan mo kami ng mga pagkakataon na yon? Naisip namin, Panginoon, bakit hinayaan mo na mangyari sa amin yon? Naisip po namin noon, bakit mo hinayaan na marinig namin yon? Naisip namin, Panginoon, bakit mo kami hinayaan na mapunta sa lugar na yon? But sa mga oras na ito, Panginoon, we forgive. We want to extend forgiveness, O Diyos. Hindi dahil walang nangyari. Hindi dahil hindi masakit yung nangyari. But we extend forgiveness because we have been forgiven. Kapatid, let's have a realization. Yung iyong puso ngayon, let's i-realign natin sa ating Panginoon. Baka may butas yung ating relasyon sa ating Panginoon. Baka hindi talaga naka-align yung ating relationship sa ating Panginoon. Baka may takip talaga yung ating relationship sa ating Panginoon. Huwag kang matakot. Mahal ka ng Diyos. At hindi nagbago yung pag-ibig ng Diyos para sa'yo. May kagalingan sa pagpapatawad. May kalayaan sa pagpapatawad. May pag-ibig at kapayapaan sa pagpapatawad. God, we honor you. Lord, sa oras na ito, help us to process the pain and release forgiveness. Lord, sa oras na ito, we understand right now na yung forgiveness hindi po namin kaya talaga sa aming sarili. That forgiveness has a source. Forgiveness cost something. Panginoon, ikaw yon. Salamat po sapagkat pinatawad mo kami. Nauna kang nagpatawad. And right now, Lord, it's a challenge for us to forgive other people. It's a challenge for us, Panginoon, to understand other people. It's a challenge for us, Panginoon, to let go. It's a challenge for us, Panginoon, to move on. But right now, Lord, alam namin na mas matindi yung pag-ibig mo
kesa sa anumang pain na aming pinagdaanan. And we release it to you. We release it to you, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ngayon sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, because meron kang pinapalaya sa umaga na ito. Meron kang hinahawakang puso, Panginoon. Higit sa lahat, meron kang binibigyan ng kagaanan. God, we thank you. Tuloy po nating taas ang ating dalawang kamay. Panginoon, nakataas ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa iyo. Yakapin mo, hawakan mo, at higit sa lahat, Panginoon, magkaroon ng kagaanan ng gagaling sa iyo. Hindi namin kaya kung sa amin lang. Tulungan mo kaming magpatawad. Kapatid ko, ikaw mayon. Ikaw man yung tao na merong kailangan patawarin. Hindi ko sinasabi na after this preaching, let go mo na o kalimutan mo na. Ask God to help you and to process the pain and forgive. Lord, nakataas ang kanyang kamay sapagkat naniniwala siya na mas matindi yung pag-ibig mo kesa dun sa sakit na naranasan niya. Panginoon, bigyan mo siya ng kalayaan sa pangalan ni Jesus. At habang nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, tinatanggap namin lahat ng magagandang bagay na gagaling sa langit. Kagalingan, Panginoon, sa nakataas ang kamay na ito, Lord, pagalingin mo siya sa pangalan ni Jesus. Physically, emotionally, mentally, in Jesus' name. Kung yung nakataas ng kamay na ito, meron pong negosyo, increase mo yung kanyang sales, profits, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo yung kanyang negosyo, yung kanyang pagtatrabaho, in Jesus' name. I pray and I speak promotion sa nakataas ang kamay na ito. Kung nakataas ang kamay na ito, Panginoon, ay nagpaplano, Panginoon, to go abroad, i-bless mo yung kanyang plano. But Lord, manatili siya sa iyong presensya at pagpalain mo yung kanyang path, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, yung nakataas ang kamay na ito, kung estudyante man, grant them knowledge and wisdom. Makapagtapos po siya ng pag-aaral. Lord, salamat po. At habang nakataas ang aming mga kamay, we honor you, we glorify you. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. At alam namin, mahal na mahal mo rin po kami. Kapatid, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you always and forever. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen.